So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Rise crossover sa Roblox. No, nagkaroon po ng update balance ulit ngayon. Hindi ko nga inaasahan na nagkaroon ulit ng update. Mini update lang ulit. So, titignan natin sabay-sabay mga ate at kuya kasi hindi ko pa po nakikita din. Ngayon, tignan natin. Ang sabi dito, fixes instability. Okay, mukhang inayos lang nila yung sa alien ship na double dungeon. Relics na mali kunyaring naka-equip pero hindi naman. Tapos, fix dungeon beacon positioning. Okay, inayos nila. Fix metal shadow getting stuck. Hindi ko naman naranasan kaya hindi ko mapapakita sa inyo. Pero dito, drop rate and XP exchange. Ito siguro yung isa sa pinakamalaking bagong ginawa nila. Sabi, increase Laruda Dragger drop rate. Now D or C rank only. So kung di nyo alam mga tikuya, ang Laruda Dagger po ang pinakaunang mythic sword na dinagdag sa game nadadrop lang po kay Laruda. So before, yung Laruda Dagger is sobrang rare talaga in mga tikuya. Sobra. Sa isang araw baka hindi ka po makakuha. Baka mas madami pang makuha mong Snow Monarch kaysa sa Laruda Dagger. Ako na po nagsabi sa inyo. And before, nagda-drop po siya ng E-rank. Ngayon, D and C na lang po yung nagda-drop. So, mas madali na siya and mas maganda na. Kung ako sa inyo, mag-equip din kayo ng mga drop chance. Mataas pa yung chance na makuha niyo yung mythic. Kung di pa po kayo nakakuha, so yan, binap nila. Para sa inyo yan. Then, sabi dito, EXP change. Di ko alam na may EXP palang binibigay yung sila or bago lang to. Kasi alam ko wala talaga silang EXP yung binibigay kasi hindi naman ako na-level sa kanila. Ngayon ata, may dinagdag silang mga EXP sa mga raid na. Kasi, parang count of na siya. Dungeon, parang ganon. Ayun may Laruda, 40 XP, Metal, 30, Snow, 120, Snow Bear, 100. So, ang taas kay Snowbear compare kay Laruda tsaka Metal, no? Madali lang patayin yung Snowbear, kaya maganda unahin yung patayin yung Snowbear, sunod Laruda, tapos Snow, tapos si Metal, yon. Then, sa Ant King 70 and Ant Queen 30. So, nilagyan nila ng EXP. Kasi alam ko wala talagang EXP yan dati. Then, sa visual and gameplay update, wala namang masyadong kakaibang binago dito. Bukod sa double dungeon, papakita ko sa inyo yung clip. So, makikita nyo dito mga tit ko, yan, nasa double dungeon ako. Wala na pong delay kapag magdo-double dungeon. Kita nyo, nag-double dungeon, then, yun, start na kagad yung double dungeon. Dati kasi, merong, around 3 to 5 seconds delay bago mag-appear yung double dungeon. Ngayon, parang mas mababa na konti. Siguro 1 to 2 seconds. May delay pa rin, pero sabi kasi nilang sa logs, walang delay. Pero may delay pa rin kahit pa paano. Yun nga, pero maganda na siya. Kasi every seconds mahalaga kapag nagda-dungeon ka. Kasi gusto mo ma-maximize yung nakukuha or nalulot mo. Or ilang run yung nagagawa mo. Lalo na kapag double dungeon tapos double S, diba? Okay, kung nakita nyo na, papakita ko naman tong clip sa double dungeon beacon. Ay, dungeon beacons. Actually, ang pangit tong ginawa nila. Ginawa nilang dark blue. Minsan napagkakamalang kung red dungeon or red gate tong blue. Kasi darkish din siya Tapos nilagyan nila ng parang icon sa gate na. Ang pangit tuloy tignan. Tapos sabi dito mga atit kuya, all premium na mounts now use the speed of the fastest one. Sa binago nila yung mount na premium lang po. So kunyari ang pinakamabilis yung ground mount is 105. Lahat sila magiging 105 na. Para sa lang compare natin sa pet sim, para silang huge pet. Ginagaya na nila kung yung may pinakamalakas na Naguguluhan lang ako dito. Sa may ito kita nyo, yung purple baby ko is 185. Then, yung pinakamaganda ko ditong flying talaga na hindi premium is 90. Pero yung speed nila is 185. Yun lang hindi ko nagigess. Bakit 185 yung nila? Yung speed nila. So, kahit pala ito na, kahit hindi nyo nabilin yung bundle na purple, yung kahit yung orange lang ata, okay na, no? Kasi ginagaya na yung highest stats na mount. So, sana magkaroon tayo ng bago sa boat din. Kasi ito pa rin yung sa boat. Mabilis yung boat, pero sana magkaroon pa tayo ng mas mabilis. Okay, as flying, bagong mabilis, no? Next naman mga tit kuya is yung sa new critical particles added. Then yung BFE, meron na silang kick and ban players, nag-add sila.
Then, flying mount code. Dito ata yan sa ano? Sa AFK rewards, may bago na namang flying mount. Pagkakaintindi ko, ayan o. New AFK mount, new AFK skin. So, hindi ko alam, hindi ko pa nakikita kasi hindi na ako nakapag-AFK dito. Mas gusto ko mag-AFK sa winter. Ano to? Nakaget ka na leader. Weapon na need mo. Weapon na need ko. Yun. So, weapon yung ginagrind ko kasi talaga ngayon. Then, next is, sa last na titignan natin mga tit kuya, is yung bagong code. May bagong code po. Which is yung 1M likes. Di ko pa nakiklaim. Sabay-sabay natin i-claim. Claim natin, 1M likes. Ang binibigay is dust and tickets. Kapag kakanta na ako. Ay! May mount! May mount ba? Parang may mount ako nakuha. Ay, oo, may mount. Ay, ang ganda ng mount. Ay, ang ganda ng mount. Ay, saan na yun? Ang ganda ng mount. Paano yung harap? Hindi ko makita yung harap yung ano ko mount. Ala, bakit ganun? Hindi ko siya maharap. Ala, bakit ganun yung skeletal dragon umaano? Doon harap. Hindi siya katulad nung pag sa ground mount na nakagento, pwede iharap. Oh, di ba? Ala, bakit ganun? Bakit ganun yung mga flying? Ganito pa talaga yung mga flying mode? Hindi ko rin napansin eh. Pero ito kita nyo, Skeletal Dragon, 175 speed. So kung wala kayong mga premium na ano, or yung bundle mount, ito. Ganda. Oh, mas maganda pa rin syempre yung Baby Dragon kasi nakakasingit sa mga masisikip. Kaya gustong gusto ko. And mabilis siya. Yan. So hindi pala naharap yung ano, hindi ko mapakita sa inyo. So yun. Ang binigay is may items pa. Potion daw may binigay. Oo nga, potion. May binigay na potion, shadow potion, and drop potion. Okay, magagamit yung mga tikuya kasi nabuff po yung ano, di ba? Nabuff po yung kay Laruda Dagger. Pwede nyo gamitin yung drop potion if ever kailangan nyo, di ba? So, while natapos na natin yung tignan yung mga update logs, talagang plano ko ngayon kasi nakompleto ko na po yung panggawa ko ng A rank na Laruda Dagger. So, makikita nyo, may enough na ako panggawa ng isa pang B rank na Laruda. Kasi nag-grind po talaga ako kahit sobrang hirap niyang i-grind. Kasi meron akong dalawang C, gagawa na lang ako ng isa pang C. So, gawin na natin to panapos ng video natin, okay? Gawa tayo ng upgrade. Tapos, D. Ay, kulang ba ako? Bakit dalawa lang yung D ko? D. Laruda. Nakalak ba? Nakalak to. Ay, kulang pala. Bakit? Nakalak nga. Nakalak lang pala. Akala ko kulang ako eh. Okay. Laruda. D. So, upgrade lang natin to rank C. Sunod is rank C to rank B. Okay? Then, next, may tatlong B tayo. Ang pinakamalakas kong weapon ngayon yung may 89 QI. May Borpal kasi yan, kaya okay lang sa akin kahit hindi siya sharpness 8. Then, ngayon, magiging rank A na siya, mga titkuya. 23 QI, base damage, wala pang enchant, okay? Kapag B rank po, base damage, 12 QI. Depende kung may weapon mastery kayo. Kung wala, siguro no. Medyo mahal yung upgrade oh. 1.3 QI na po siya. QI hindi QA. So medyo mahal. Ay sakto, nag-winter raid. Enchant natin kaagad to. And yan, kita nyo naman. Enchant kaagad natin to para magamit. Sharpness 7. Okay, sharpness 7 meron ka ng 169 QI. Ang taas. Ang taas ng 169. Grabe naman ito mga titkuya. So hanggang dito na muna yung iano ko. And hindi ko muna kasi may winter raid, baka hindi ko maabutan. Anuhin ko muna itong winter raid. So ito na mga titkuya, tatry natin kung ilan ba ang DPS natin. Makikita nyo po sa gilid, ewan ko kung kita nyo. Ayan, kita nyo ba? Around 445 to 395 to 451 yung DPS ko ngayon. Pumapalo din siya ng 500 eh. Wala pa po akong shadow na naka-equip niya na. Hindi po naka-equip shadow ko. Pero kung i-equip natin shadow ko, ilan ba ang madadagdag? So halos lang 4 QI lang ata nadagdag. Ayun, nagpumalo ng 512. Kita nyo? Yan. So medyo malakas na yung damage natin. Almost half pa XX na din, 'di ba? Lakas na din.
So kung masya-sharpness 8 pa natin to, tapos maanuhan ko pa ng mas magandang enchant na Vorpal, siguro papalo to ng 1SX. Kayang-kaya ko na isolo yung raid na winter, no? Ang lakas ng mythic weapon, talaga kailangan nyo i-grind, lalo na't merong drop rate na buff. Kaya i-grind nyo na mga tit kuya. Tapos pwede nyo pa makuha yung N rank na Snow Monarch. Wala ako nun, pero yung mga halos ka-guild ko meron ng mga N rank, kaya ako lang wala. Kaya okay lang yun din. Kasi maganda naman na yung weapon ko. So nag-reroll ako mga tit kuya kasi gusto ko sanang makakuha ng sharpness 8. Nakakuha ko sharpness 8 tapos loot to. And meron po siyang 225.21 QI damage. Ang lakas ng weapon. Grabe tong weapon na to. Almost almost half SX, no? Yung damage niya. Grabe pa, SX na siya. Siguro kung may S, madodouble S nyo to. Nasa 1 SX damage nito for sure. Yan, lakas. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo mga tit kuya. Sana may natutunan kayong bagong info pa, kasi yun nga, nagkaroon po tayong mini update para sa mga hindi nakakaalam. Yun, grind nyo na po yung weapon para ready po kayo sa next update mga tit kuya. Lagi ko po yung sinasabi sa inyo, mag-grind po kayo ng winter raids, lalo na't hindi pa po nila binabago ang timer, and every 30 minutes meron pa rin po. So yun, I hope na ma-apply nyo yun mga tit kuya. Kita-kita tayo sa next episode at ingat kayo palagi. God bless sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe, and see you on the next one. Paalam!